good morning, happy Sunday po sa ating mga kapatid na happy Sunday, Naga City. Happy Sunday po sa lahat. Kumusta po tayong lahat? Today is Women's Day. Ngayon po ay araw na mga kababaihan sapagkat ngayon po ang fellowship ng mga babae. Araw ng mga kababaihan sa PPHC San Pedro. Kumusta po tayong lahat? Okay, open our Bibles in the book of Santiago James. Hello, Jack. Kumusta si Jack? Salamat sa iyong pagbabasa. Medyo ninervyos yung bata, but next time, hindi na po siya ninervyusin. James chapter 4, beginning verse 13. Sa Tagalog po ito ay Santiago. Okay. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, ay sabihin ninyo kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay na kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Pagpalain po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dakilang Diyos, we worship you, we honor you. Salamat sa awitin kanina. Ang sabi po sa awitin, from nothing to eternity. Mula sa kawalan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kung saan kami ay patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon to worship you, to honor you, at pag-aralan ang iyong mga salita. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, ni kaunting karangalan ay hindi ko maagaw. And right now, Father, we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Holy Spirit, teach us. You are our great teacher. At sa oras na ito, Panginoon, maingat pong ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po ni Santiago, pinagsasabihan niya po ang kanyang mga mambabasa. Or Santiago or James is telling the whole world to listen, to pay attention doon sa mga taong nag-a-assume na ang buhay o ang kanilang schedule ay pwedeng mangyari ayon lamang sa kanilang pagpaplano. Okay? At sa ating kaisipan bilang mga tao, iniisip natin na yung ngayon ay maaaring pareho yung bukas. Ngayon po ay mainit. Bukas, posibleng umulan. O ngayon mainit, mamayang hapon, posibleng umulan. O bukas, posibleng bumagyo. O sa susunod na mga panahon, posible, o sa susunod na araw, posibleng lumindol. We do not know what will happen tomorrow. We also thought that the life tomorrow would continue as we know it today. Okay, minsan marami po tayong plano,
Subalit hindi po ito nagkakaroon ng katuparan sapagkat gumagawa po tayo ng plano sa sarili po nating kakayanan na kung saan hindi po natin isinasama ang Panginoon. Okay. The reality is, we do not know what tomorrow holds, or we do not know what tomorrow will bring. Kaya nga po, yung mga taong nagkakaedad na, may narinig nga ako na kwento na ating kapatid, ang sabi raw nung kakilala niya, alam nyo, pagdating nyo ng 70, hindi nyo nahawak ang inyong buhay. Actually po, ang ating buhay, hindi pa po tayo ipinapanganak, ay hawak na ng Panginoon. Psalms 139. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Okay? Roman number 1, the danger of boastful planning. Ito po yung anong danger sa Tagalog. Ang panganib kapag tayo'y nagpaplano ng may kayabangan na kung saan umaasa po tayo sa ating sarili. Verse 13, it says, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. So, ngayon, bukas, pupunta tayo sa ganitong lugar o doon sa ganitong syudad, tayo ay mag-stay dyan ng ilang taon at tayo gagawa ng business at tayo kikita ng pera. Okay? James is speaking in the context of those who are planning on how to make money, on how to do business in certain areas. He is saying that we can have all the plans in the world to do whatever we wanted to do, but none of us know what tomorrow will bring. Marami po sa ating nagpaplano, ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko, ako ay yayaman, ako ay aasenso. Subalit, to make this clear, si James hindi niya po sinasabi na bawal ang magplano. Lahat po tayo ay may mga plano sa buhay. Kaya nga po ang church na ito ay may tinatawag na year-end planning. O kaya leaders, ano ba yan? Ministry heads, annual planning. Ang tanong, yung po bang mga plano natin ay ating isinasagawa? Ito ba ay ating ginagawa? Minsan, iniisip, huwag na natin gawin, hintayin natin ang Panginoon ang kumilos. Para bang hinihintay mo si Kristong bumaba na siyang gumawa ng ipinaplano mo? How can we know that your plans are not in accordance with the will of God? Kapag ito po ay isinasagawa mo at ito po ay nag-fail, at ito po ay hindi mo nag-materialize, ibig sabihin hindi po ito yung paraan na gusto ng Diyos. Subalit, hindi po nangangahulugan na huminto na roon yung mga plano. Sapagkat ang gusto po ng Diyos, yung ating plano is in accordance with His will. Okay? Everybody makes a plan. Katulad ng binata, nagpaplano siya, gusto kong mag-asawa. Okay? Na ganito ang itsura. Na ganito ang kanyang tinapos. Subalit, magtataka kayo yung kwalifikasyon na gusto mo ay kabaliktaran nung ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ang gusto mo matangos ang ilong. Ang ibinagay sa iyo, dapa ang ilong. Ang gusto mo yung maputi, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, maitim.
mahalin mo yan. Sabi nung matanda, ginusto mo yan, pagtsakaan mo yan. Actually, hindi mo po yung ginusto, hindi po yung kwalifikasyon hinihingi mo. Yun po yung bigay ng Diyos. Amen? So, minsan napaplano tayo na gusto kong mag-aral, gusto kong makapasa, at gusto kong maging ganito. Engineer, architect, doktor, ano ba? Abogado, kung ano pang mga propesyon sa buhay. Subalit dumarating ang pagkakataon na yung plano mo ay hindi nagkakaroon ng katuparan sa halip. Ito ay na ililipat sa ibang plano. Okay? Example ka na lang po, nung ako po'y nag-aaral, I want to be a lawyer. Okay? That's why, ang una kong kursong kinuha ay AB Political Science. At ito po na-divert sa AB Economics. So, ang pangarap ko po ay maging attorney. Kaya pagdating sa argumento talagang ano po ako doon. Pero pagdating sa math, nilalagnat po ako. Subalit, hindi ko po pinangarap na magturo sa isang Biblia paaralan. Never in my dreams. Never in my dreams na magpastora. Sa amin, sa Bicol, pag pastora ka ay napakalaban. Sapagkat ang pastora doon yung tagapunas ng mga santo. Ang tawag sa kanya ay pastora, yung tagapunas ng santo. So, hindi ko po yun pangarap. Never in my dreams na magiging pastora. Kasi dito po sa profesyong ito, wala po ditong pera. Hindi ka po dito yayaman. Maliban, nung pastor ka, dati ka ng mayaman. O kaya naman, pagyamanin ka ng Diyos. Amen. May mga pastor pong mayayaman, may mga mega churches mayayaman. May mga pastor naman na nasa simpleng kalalagayan, may mga nasa bundok. Subalit tinawag sila ng Panginoon. Amen. Hindi po nila yun plinano. Amen. Ang Diyos po ay nagpapala. Ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. Subalit, sa ating mga plano, kailangan hindi po ito taliwas sa kanyang kalooban. Siya pa rin po ang masusunod. Okay? People's plan to be successful on their own, without God, or apart from God's will. Marami po tayong plano na taliwas sa kalooban ng Diyos. Proverbs 19:21 says, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail." Marami po tayong plano, subalit ang Diyos po ang nagpapatupad nito. Na minsan talagang taliwas sa ating mga inaasahan sapagkat alam ng Diyos what is best for us. Amen? Alam ng Diyos yung magiging best sa atin. Paano kung naging lawyer ka? Sangkatutak na mangyabang ang nasa katawan mo? O yung may mga kasalanan na papanalo mo at yung walang kasalanan ay natatalo? So, alam po ng Diyos yun. So, ang Panginoon i-divert niya doon sa gusto niya sa buhay mo. Amen? Subalit, minsan may mga dreams po tayo na nagkakaroon ng katuparan. Because the providence of God is there with you. Pag sinabi po natin providence of God, hinahayaan ng Diyos ng ating mga pangarap ay magkaroon ng katuparan, subalit sa pamamagitan ng kanyang paggagabay, sa pamamagitan ng kanyang kontrol. Amen? That is called the providence of God. Now, Proverbs 16 verse 3 says, "Commit to the Lord whatever you do,
and He will establish your plans. Ang sabi ng Proverbs, i-commit natin o ipagkatiwala natin sa Diyos ano man ang ating gustong gawin at ito ay ganyang He will establish. At sa ibang translation, He will make it successful. So kapag tayo ay umayon doon sa kalooban ng Diyos. Ang example po nito, the Tower of Babel in the book of Genesis chapter 12. Tandaan niyo ba yung kwento? Okay? Yung mga tao ay nagplanong gumawa ng tore na aabot sa langit sapagkat gusto nilang sila'y tingalain ng buong mundo, gusto nilang sumikat, subalit without consultation, without the consultation to God. Kaya sa verse 7, their language, kasi during that time, iisa lang ang lingwahe. So nagkakaintindihan sila, nagkakaisa sila sa isang layunin at taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa verse 7 of Genesis chapter 11, God confounded their language. So, ang tawag ng iniba-iba ng Diyos yung kanilang lingwahe. So, hindi na sila nagkakaintindihan. So, ang nangyari sa verse 8, sila po ay na-scattered. Sila ay nag-iwalay at hindi na po nila ipinagpatuloy yung pagtayo ng tore. Okay, ang ganda ng kanilang plano. Subalit, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. In chapter 4 of James, verse 13, James reminds us of this. A, we don't know what tomorrow will bring. B, that we are not God. Hindi po tayo Diyos. Una, we don't know what tomorrow will bring. Di natin alam yung bukas, ang dadating na bukas, ang dadating pang bukas. Letter B, that we are not God. Hindi po tayo Diyos. And letter C, that we cannot really control the future. Or the future is beyond our control. Yung ating kinabukasan, hindi po natin ito kontrolado. At actually, hindi po natin alam. We do not know. Ang alam lang po natin ay yung ngayon. What we have and what we know is today. That is Roman number 1, the danger of boastful planning, James 4:13, letter A, letter B, letter C. If you are jotting down, are you following me? Okay, Roman number 2. The brevity and uncertainty of life. When we say brevity, good morning sa nanonood po ng live at manonood po ng relive o magre-relive o manonood po ng replay. When we say brevity, ibig sabihin shortness. B-R-E-V-I-T-Y. The shortness and uncertainty o yung walang kasiguraduhang buhay. Ang buhay po natin ay hindi natin sigurado. Amen? May mga tao po ang saya-saya. Minsan bigla siyang nagulat, meron pala siyang malalang sakit. At ilang buwan lang, wala na. Eh, minsan naman kausap mo ngayon, bukas, wala na. Life is too short. Ang buhay po ay hindi sigurado at ito ay maiksi. Kaya sa verse 14, why you do not even know what will happen tomorrow, what is your life? You are a mist that appears for a little while and vanishes. Na hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari bukas sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So ganun po kaiksi ang buhay. Minsan iniisip natin,
Ay, di pa naman ako kukunin ni Lord. Bata pa naman ako. O ikaw na lang, mauna. Matanda ka na. When my mother was 85 years old, akala namin mamamatay na po siya. Kasi ang tagal niya pong bedridden sa hospital. Pero po siya ay namatay at the age of 34. So akala namin hanggang doon na lang buhay niya. Subalit, marami pa pong namatay ng batang-bata na nauna sa kanya. So we do not know what tomorrow will bring. Ang ibig sabihin ni James, huwag kayong magmalaki. Hindi nyo alam ang inyong buhay. The brevity and uncertainty of life, verse 14. None of us can guarantee tomorrow. Wala po sa ating makagagarantiya sa bukas, sa darating pang bukas, sa bukas pang mga susunod. Letter B, life is short. The Bible is reminding us about life by using different analogies. Ang Biblia po ay patuloy tayong pinapaalalahanan na ang buhay ay maiksi sa paggamit ng mga analogies. Ibig sabihin po ng analogies, ito po yung kinukumpara. Number 1, ang buhay ay ikinumpara sa isang vapor o mist. Chapter 4, verse 14. Ang buhay nyo ay parang usok. Sino po dito mahilig magsiga? Pag nagsiga ka, ang laki ng usok, maya-maya wala na. Okay? Our life is likened to a vapor or a mist. James chapter 4, verse 4. Number 2, our life is likened to a passing breath or a wind. Ang ating buhay inalintulad sa isang hangin o isang hininga na dumaraan lang. That you can read that in Proverbs 78:13. Ang sabi po rito, ngunit tapan ni Yahweh sila'y mga tao lamang na hangin di na babalik matapos makaraan. Ibig sabihin, ang buhay po natin kapag nawala, hindi na po ito babalik. Ito po ay katulad ng araw. Ano pong araw ngayon? Today is Sunday. What time is it? Today is 10:30. Today is Sunday, 10:30, July 14, 2024. Tomorrow is another day. Ito pong araw na ito at ang panahon ngayon medyo makulimlim, hindi na po ito babalik. Time is on and on and on. It will never come back. Katulad po yun ng ating buhay. Yung buhay natin ngayon ay iba na po yung bukas. Hindi na po ngayon babalik. Amen? Number 3, life is like a withering grass. 1 Peter chapter 1, verse 24. Ang buhay po natin ay parang tuyong damo. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat nilang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Lahat po ay kumukupas. Subalit, ang salita ng Diyos ay mananatili. Pagdating po doon sa verse 25. Ang ating pong ganda ay inialing tulad sa bulaklak na sariwa. Noong linggo, ang ganda po ng flowers kasi may mga roses. Noong Miyerkules, wala na. Tuyong-tuyo na po. Kaya nag-quote po ako ng verse ng bulaklak. Ang buhay ay katulad ng bulaklak na ito.
na dati sariwa, ngayon lantana. Tingnan niyo po ang katabi niyo, nalalantana ba? Sariwa? Sapagkat anak po tayo ng Diyos. Subalit, ang magandang kutis na yan, na habang gumaganda lalong tumatanda lalong gumaganda, mawawala po yan. Lahat po ay mabubulok sapagkat ang buhay ay maiksi. Maiksi po ang buhay. Okay? Life is likened to a whisper. Sige nga, mag-whisper nga kayo sa katabi nyo. Or a moan, Psalms 90 verse 9. Sa kamay mo magwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta na lang dumaraan. Ang buhay po natin ay parang whisper. Ay parang bulong, hindi po gulong. Parang bulong o whisper. Okay po ba? Ang buhay ng tao ay parang hangin dumaraan. Tingnan mo ang katabi nyo, hangin na ba yan? Mainit pa ba? O sobra ng lamig? Tayo po ay buhay na buhay sapagkat ang Diyos ay buhay. Subalit ang buhay po ay maiksi. In this verse 14, mayaman po ang verses na ito from chapter 13 to 17. In this verse 14, Santiago or James taught us two facts. Tinuruan po tayo ni James ng dalawang katotohanan. Number one, the reality of death. Yung pong katotohanan ng kamatayan, Psalms 139 verse 16. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa atlat mo na talaan, matagal ng balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Ang ating pong buhay ay nakatalana sa aklat ng buhay, sa aklat ng Diyos, o sa talaan ng Diyos, at alam ng Diyos kung ilang taon ang ilalagi ng ating buhay. Amen po ba? Buhay pa po ba kayo? Pumalakpak po ang buhay sa Diyos. Hallelujah! Amen. Ang tanong, gaano po ba kahaba ang buhay? Gaano po ba kahaba ang buhay? Ang sabi po sa Psalms chapter 90 verse 10, ang buhay ay 70 years old. Subalit kung malakas ka, pwede kang abutin ng 80 years old. Ang lolo ko po ay inabot ng 109 years old. Ang nanay ko ay 94, pero ang totoo 98 na pala siya. Dahil mali-mali po ang mga restro. Pero ang sabi po ng Biblia, 70. Huwag niyong sabihin, 70 na si matitepok na yan. Si Ate Violi, 74. Si Pastor, 79. 70. Okay? Pwede. Si Nanay Pina, wala dito, 80 years old. Baka naman tanungin niyo, bakit buhay pa yung mga yan? Ang sabi ng Biblia, 70 to 80, anong ibig sabihin po nito? Simple lang. Na ang buhay ay may hangganan. Na ang buhay ay maiksi. Amen? So, wag po natin i-interpret doon sa nababasa natin kasi pwede po tayong maging judgmental at mag-countdown po tayo doon sa matatanda. Wag pong ganun. Kasi
sa Japan, karamihan po sa matatanda doon, 90 plus na buhay, nagtatrabaho pa. Diba? Ang ibig sabihin po ng talatang ito na ang buhay ay may hangganan. Amen. Pero pag umabot kang ganun, pasalamat ka sa Diyos, buhay na buhay ka pa. Mas malakas ka pa nga kaysa doon sa 16 years old. Tama? Okay. Palakpakan natin ang Diyos. Aha! Mahaba pa pala ang buhay ko. Praise the Lord. Okay. Pangalawa pong realidad na itinuturo ni James. Yung una, the reality of death, Psalms 139 verse 16. Ang sumunod po na itinuturo ni James sa verse 14 ay our standing before God. Where we stand in general. Ang tinutukoy po dito, our personal relationship with God. Ang ibig sabihin lang ni James, since that life is too short, makinig po, ang ibig sabihin po ni James, yamang, maiksi lamang ang buhay. At kung buhay po tayo ngayon, ito lang po yung pagkakataon na magdesisyon po tayo sa ating sarili, na magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. We must have a right standing before the Lord since life is too short because tomorrow might be too late. Kaya maiksi lang pang buhay. Una, yung the reality of death. Pangalawa, our standing before the Lord. Ano po ba ang posisyon natin sa Diyos? Tayo po ay mga anak ng Diyos at meron po tayong personal na relasyon sa Panginoon. Sapagkat kung buhay ka ngayon, not tomorrow. Kung buhay ka ngayon, ito yung pagkakataon mo to glorify God. Amen? So, ibig sabihin ni James, huwag mo yang sayangin. Sabihin mo ka sa katabi mo, huwag sayangin ang oras. Okay. Sa 2 Corinthians 6:2, ang sabi po sa 2 Corinthians 6:2, letter B. Okay? So, alam niyo po bang maghati ng talata? Okay. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 verse 2 letter B. I tell you now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ito na yung panahon ng pabor ng Diyos at ito ngayon ang kaligtasan. Not tomorrow, but today. Hindi nyo po mababasa sa Biblia ang tomorrow. Salvation is now. Baka isipin nyo, ay hindi naman sa amin yan, ligtas na naman kami. You have your responsibility. What is your responsibility? Now is the time for you to share the gospel of salvation. Now is the time for you to share the gospel of salvation. Bakit? Pag sinasabi natin magdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon, magbahagi kayo ng salita ng Diyos. Bakit ang mga manggagawa ay very skeptical? Bakit yung manggagawa parang napapatingin sa taas? Bakit yung manggagawa ay walang pakialam? Ang tunay pong ligtas ay may burden sa lost souls. Ito po ay isang palatandaan na ligtas ka. Tingnan niyo po ang sarili niyo. Do you have a burden to the lost souls? Nasishiran mo ba yung mga kasama mo sa trabaho? O ikaw pa mismo ang nagko-compromise na makisama sa kanilang ginagawa? Isa po sa palatandaan, look at me, na ikaw ay ligtas.
Hindi mo ikinahihiyang ibahagi ang salita ng Diyos. Wala kong kausap. Because now is the day of salvation. Paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Amen? At sino po yung magbabahagi at sino yung nangangaral? Tayo. Hindi niyo po kailangang lisensyahan ka maging pastor o pastora o magdala ka ng pulpito sa opisina nyo. Your mouth, your hands, your eyes, your ears can be used for His glory. Especially your mouth, magsalita ka, share the gospel. Amen? O trabaho lang yan ni pastor. Siya lang naman nga tumatanggap ng allowance, kami hindi. Sinabi po ba yun ng Biblia? Look at me now. Do not bow down your heads. This is the time for you to share the gospel. Amen? Hindi kayo lang nagdi-devotion, tuwang-tuwa kayo lang. Amen? Natutuwa ba tayo? Tayo lang. Ang sabi po ng Biblia, now is, I will repeat, now is the day of salvation. Tomorrow, it might be too late. Roman number 3. Entrust to God all your plans. James 4:15. Letter A. God holds the future. Psalms 31 verse 15a. Letter B. God is the upholder of all things, or He is in control. Hebrews 1 verse 3. Letter B. Letter C. God is omniscient. He knows everything before everything happens. Proverbs 15 verse 3. Isaiah 46 verse 10. Entrust your plans to God. Why? Sapagkat ang Diyos ang humahawak ng ating kinabukasan. My time are in your hands. Psalms 31:15a. My time is in your hands. Yung ating oras ay nasa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin yung ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon. He controls, He holds our future. He is the upholder of all things. Hebrews 1 verse 3b. Sustaining all things by His powerful words. God is the sustainer of all things, even our life. Kapag hindi po niloob ng Diyos na malaglag ang dahon sa halaman, hindi po yan malalaglag. Masdan po natin ang solar system. Hindi po sila nagko-collide between each other because God holds, controls everything because He is God. Amen? Proverbs 15 verse 3, He is omniscient. We have to entrust our future to God because He is omniscient. Ang ibig sabihin po ng omniscient, omni means all. It is a Latin word for all. Okay? Science means knowledge. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord is everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Nakikita niya po ang lahat ng bagay. Isaiah 46 verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I
I will please. Pansinin po natin yung verse 1. I make known the end from the beginning. Sa Tagalog, alam ko ang katapusan at naggaling sa pasimula. Katapusan, mula sa katapusan, galing sa pasimula. Anong ibig sabihin po nun? That God knows everything from everlasting to everlasting. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Dapat po nating ipagkatiwala ang lahat ng ating mga plano. Sabi nga ni Ate Karen nung kami nag-prayer meeting, parang baliwala na rin yung magpaplano tayo ng ganito, ng ganyan, ng after 5 years. So pagkatiwala na lang natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Plano tayo ng plano. Minsan impok tayo ng impok. Subalit nung kinuha na tayo ng Diyos, sino po ang nanginginabang sa ating inimpok? Sa GSIS, sa SSS, sa bangko, saan pa? Sino po ang nanginginabang? Yung mga naiwan. Na minsan kapag nakuha na nila ito, nakakalimutan ka nila. Hindi po masamang mag-impok. Ang sabi ng Panginoon, mag-impok kayo sa langit. Sapagkat sa langit, walang tanga. Walang mga anay na pwedeng sirain yung kayamanan natin sa langit. Subalit yung kayamanan sa lupa, ito po'y nananakaw, nasisira, ano pa? Nawawala. Ha? Nai-scam. Amen? Minsan dami nating plano kapag natanggap ko na yung pera. Ito ang gagawin ko. Bibigyan ko si ganito. Bibili ako ng ganito. Tutulungan ko si ganito. Magbibigay ako sa church. Hindi po masama yun. Subalit nung nasa kamay mo na ang sabi ng Panginoon, hindi yan sa'yo. Subalit mabuti po ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, there is more. Amen. Kasi ang plano ng Diyos ay iba sa iniisip mo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Natatawa yung church board. Okay, yung ating pong plano ay kakaiba sa plano ng Diyos. Okay? Entrust all your plans to God. Amen? At ang sabi ni Santiago sa verse 15, ganito ang sasabihin nyo kung luluobin ng Diyos. Sa English, ito ay God willing. Okay. Sasama ka ba? Sasama ka ba sa swimming? Anong sagot nyo? God willing. Bakit niya sinasabi yun? Kasi wala siyang pangambag eh. Pero nung may naglibre, o sige, sasama na ako. Joke lang. Ano ibig sabihin po ng God willing? Hindi po ito slogan. Ano bang slogan? It is a word or sabihin natin, pag sinabing slogan, yung catchphrase, na para maano mo kagad, para maalala mo, ang God willing po or luluobin, hindi po ito slogan. This is a phrase na kung saan ang gusto ng Diyos, ito ay ating isa puso. Ito ay ating isa-isip at ito ay ating susundin. Kung kalooban ng Diyos. Okay? Pero ganito naman, tayo naman po ay mga taong ang ating theology ay balance. Ibig sabihin, yung ating pagkakaintindi sa kalooban ng Diyos ay balance. Ganito, kung nagugutom ka, Panginoon, kakain ba ako? Panginoon, magsasaing ba ako? Hindi ka pa naliligo, nangangamoy ka na, Panginoon, naliligo ba ako? Sobra naman yun.
Revealed will of God po yun. Hindi ka naliligo, di maligo ka. Nagugutom na yung mga anak mo, magsaing ka, magluto ka ng ulam. Hindi na po yun itinatanong sa Diyos sapagkat it is already a revealed will of God. Nagugutom ka, Panginoon, kakain ba ako? Ay, di kumain ka. Kaya balansin po natin yung ating pagiging Kristiyano. May kakilala po kami ni Pastor noon, talagang naano na kung makinig, pumunta pa sa bahay lahat, pagsain niya, pagkuha niya ng kutsara, paghugas niya ng plato, lahat po yan spiritual lahat. Pag may hugasin sa lababo, hugasan mo. Hindi yung i-spiritual mo pa, hahanapin po yung talata. Natatanda mo yung pa, yung worker siya sa isang construction na tumira siya doon sa malapit sa apartment. So sabi ko, kailan kayo ito aalis? Parang ang hirap niyang kausap. Okay? So wag naman po nating subukan ang Panginoon. Kapag di ka pa naliligo, may amoy ka na, maligo ka. Kaya kawawa namin katabi mo. Okay? Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. God willing, hindi po ito slogan. It is a praise na dapat po nating paniwalaan at susundin. Okay? So, Roman, what number are we? Roman number 4. Don't boast your tomorrow. Huwag mong ipagmalaki ang iyong kinabukasan. Sabi po sa verse 16, as it is, you boast in your arrogant schemes, all such boasting is evil. O, nagmamalaki kayo, akala mo ito, pupunta ko bukas, magpapayaman ako, pag yumaman ako, ay wag ko lang kung batiin pa kita, hindi na ako magpapakita, okay? Yayaman ako, kikita ako, hindi po yun masama na magsumikap po tayo. Hindi po din masama na tayo ay mag-ipon. Ang ibig sabihin ni James, don't boast your tomorrow. Huwag kang magmalaki. What does James mean to tell us that we are boasting in arrogance? Ano po ba ang arrogance or arrogant? Yung arrogante. May kilala po ba kayong taong arrogante pag nagsalita sa opisina? Meron kayong mamimit na ganon. Okay? Letter A, we think we have the power to carry out our plans. So, iniisip natin na ang lahat ng ating plano ay matutupad. Letter B, we think we have the power over our lives. Iniisip natin na meron tayong kapangyarihan sa ating buhay. Letter C, we think that we can dictate the terms of our lives. Na para bang iniisip natin, ganito ako mabubuhay at the age of 80. O kaya aabot ako ng 100 years. Paano kung 16 years old ka lang, kinuha ka na? Okay? O aabot ako ng ganitong edad. You do not know. Okay? What is important is today. Ngayon po ang importante. Ngayon. Ano ba ang kalalagayan mo ngayon? Ano ba ang ipinagagawa ng Diyos? Buksan po natin, babasahin ko po ito, Luke 12:16-20. This was a parable na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga kausap. Luke 12:16-20. 12 verse 16-20. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na ipagigiba ko ang aking kamalik at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba kong ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa sarili ko, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasiya. So, ang sabi ng mayaman,
Saan ko ba ilalagay ang aking kayamanan? O magpapatayo ko ng malaking kamalig, doon ko ilalagay ang aking kayamanan, ang lahat ng aking ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, magpahinga ka na. Magpahinga ka, kumain, uminom, at magpakasaya. Tingnan po natin sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, sa Tagalog masakit, hangal! Sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nag-iipon ka, isa kang hangal. Ngayong gabi, babawiin ang inyong buhay. Na minsan, yung inipon mo, hindi mo alam kung ang pamilya mo ang makikinabang o yung ibang tao. Subalit ang sabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan sa sarili, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Tayo po ang nakakaalam kung dukha tayo sa paningin ng Diyos. Tayo rin po ang nakakaalam kung nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano po ba yung kayamanan sa langit? Alam niyo po ba yung pagdalo niyo sa gawain? Kayamanan po yun na iniipon natin sa langit. Yung magbasa po tayo ng Biblia, kayamanan iniipon sa langit. Ano pa? Makipag-fellowship po tayo sa mga kapatid, kayamanan iniipon sa langit. Magbigay po tayo sa gawain ng buong puso, yung pong buong puso. Kayamanang iniipon sa langit. Magbahagi po tayo ng salita ng Diyos, kayamanang iniipon sa langit. Magbigay po tayo ng ulam o pagkain o anuman kahit pera sa mga nangangailangan, lalo yung may mga sakit, iniipon natin yung kayamanan sa langit. Amen? Magpakain, ang sabi ng Panginoon, sino ng mga nagpakain sa mga bilanggo? Ako ang inyong pinakain. Sino man nagpakain sa mga mahihirap, ang Diyos po ang ating pinakakain. Although hindi po ang Diyos kumakain, hindi po siya nagugutom kasi Diyos siya. Ang ibig sabihin, nag-iipon po tayo ng mga kayamanan sa langit. Na kahit kunin po tayo ng Diyos, sino kayo makikinabang nito? Yung buhay o ikaw? Ikaw. Ano naman po yung mga kayamanan sa lupa? Yung pera, bahay, ari-arian. Masama po ba ito? Hindi. Sinong gustong magkabahay at lupa? Ako! Magkaroon ng kayamanan na ang kayamanan galing po sa Diyos. Pagpapalang galing po sa marangal na paraan. Ito po ay galing sa Diyos. Amen? Ay, Pastora Ellen, paano masasabing galing sa Diyos? Bumababa ba si Kristo para lagyan yung wallet ko? Hindi po. Gagamitin ng Diyos yung ating mga kapatid. Tingnan mo yung kapatid mo. Malamang, sabihin nyo, malamang, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Baka sabihin naman ng katabi mo, malamang hindi. Kasi wala din ako. Hindi lang po sa pera na susukat yung kayamanan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sapagkat mayaman po ang Diyos at mayaman din ang kanyang mga anak. Hallelujah! Masyado kayong seryoso, ha? Okay. Kasi kayamanan na, pinag-uusapan. Okay. Romans, are you still with me? Anong sabi sa Romans number 5? Basahin po natin doon po sa talatang 17 na binasa ni Jack.
If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Sa Tagalog po, sino nakabasa nito? Sino laging nababasa ito? Huwag na nating basahin ulit. Okay. Ang ibig sabihin, ang sabi po dito, Tagalogin natin, kung sino man ang nakakaalam ng mabuti, pero hindi niya ito ginagawa, siya ay nagkakasala. Anong kinalaman ito sa mga nakaraang talata 13, 14, 15, 16? Okay. Roman number 5, do the things we ought to do. Roman number 5, do the things we ought to do. Ought, O-U-G-H-T. Gawin po natin yung mga bagay na dapat nating gagawin. Dito po, pag-usapan po natin yung dalawang uri ng kasalanan. Number 1, the sin of commission. Sin of commission. Sin of commission. Kasi nakapalog po dito, anumang bagay na alam mong tama at hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Okay. Dalawang uri po ng kasalanan, sin of commission, sin of omission. Pag sinabi po natin sin of commission from the word commit, ito po yung kasalanang ginagawa mo, nilalabag mo po yung ipinagbabawal ng Diyos. For example, do not steal. Huwag kang magnakaw. Ang ginawa mo, kumupit ka sa barya ng bulsa ng tatay mo. That is sin of commission. Kasi alam mo, mali yun na mag-uumit ka ng pera o that is pagnanakaw. Ano mang bagay na kinuha mo na hindi alam ng may-ari, that is pagnanakaw. That is sin of commission. Isang halimbawa naman, do not kill. Huwag kang pumatay. Pumatay ka ng tao, that is sin of omission. At sin of commission. Pag sinabi naman pong, do not commit adultery. Huwag kang makiapid. That is sin of commission. Okay. Ano po ang uri ng kasalanan sinasabi sa verse 17? Pangalawang uri ng kasalanan ay sin of omission. For example, ito po yung mga bagay na alam mong tama, pero hindi mo ginagawa. Ganito po yun. Love your neighbor. Pero lahat mong kapitbahay ay kaaway mo. That is sin of omission. From the word omit. Do good to others. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Pero hindi mo ginagawa, that is sin of omission. Ano ba? Ibahagi mo ang salita ng Diyos. This is a command. This is a great commission. Ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo niyo po ito ginagawa, nagkakasala po tayo. That is sin of omission. Sa mga talata pong ito, ang tinutukoy po sa verse 17 ay sin of omission. Na mga bagay na alam mong dapat mong gawin na kalooban ng Diyos, subalit ayaw mong gawin. Sinasabi mo, saka na lang, bukas na lang, sa susunod na lang. Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Ay, bukas na lang. Ay, paano kung bukas wala na? O kaya yung dapat pinatawad mo ay namatay na. Ang gagawin mo, pupunta ka doon sa... Ano yun? Hindi burol.
kabaong at sasabihin mo, ay, patawarin mo ako, Mari. Patawarin mo ako, Mari. Oh, hindi niya na po yun naririnig. Dapat nung time na yun, alam mo, dapat mo siyang patawarin, pinatawad mo. Amen? Good morning, Minalaba. Dapat yung pagpapatawad ay buhay sa puso ng mga anak ng Diyos at isa rin po ito sa simbolo o pakatibayan na ikaw ay ligtas at ikaw ay tinawag ng Panginoon. Pagpapatawad. O kaya naman, alam ng Diyos o humingi ka ng tawad. Next week na lang. Ano bang next week? Ano bang petsa next week? Sa Sunday, anong petsa? O, sa ano na lang? Panginoon, sa Sunday, sa 21 na lang. Eh, paano kung in between that, nawala na siya kung ikaw? Tomorrow might be too late. Naalala ko yung nagsabi kay Pastor, Pastor, ayun, sasabihin ko lang ito sa'yo, hindi. Isang taon na ano pa? Ginagawa. Hihingi raw siya ng tawad. Pero isang taon na hindi niya pa po ginagawa doon sa taong pinagkasalanan niya. I pray na hindi na po abuti ng 2 taon. Okay? Nakakatakot po ito. Kapag patay, huwag po kayong hihingi ng tawad na dyan. Hindi niya po yun naririnig. Oh my goodness. Mga Kristiyano po tayo. Amen? It is appointed to men once to die, then after this, the judgment. Kapag ang tayo namatay, minsan lang. At pagkatapos nito ay paghukom, huwag mo nang kausapin. Kasi ang Diyos na ang bahala doon. So buhay pa po siya, patawarin na po natin. Okay? So patawarin po natin yung ating, mahirap po ito. Dinil po ako ng Diyos sa bagay na ito. Yung humingi ng tawad at magpatawad. Kaya sinasabi ko ito sa inyo sapagkat dinil ako ng Panginoon sa mga bagay na ito. Good morning, Minalaba. Okay? Yung pong pagpapatawad. Amen? At yung paghingi ng tawad parang ang hirap. How many letters are there in the word sorry? Ilan? 5 letters. Pero ang hirap sabihin, maging sa mag-asawa, di ba? Sorry, Daddy. Sorry, love. Sino may mga tawagan dyan kung ano-ano. Okay? Parang ang hirap sabihin. Pero ito po ay isa rin sa palatandaan o katibayan na tayo po ay ligtas. Totoo po yun. Sapagkat isipin na lang po natin ang Diyos. Banal ang Diyos. Walang kapintasan. Sino ba tayo para siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating kasalanan at tayo'y patawarin? Amin kung ang Diyos na nagpatawad. Ako pa kaya? Noon ang katwiran ko, tumingin kayo sa akin. Ay, kung ang Diyos nagpapatawad, abay, hindi ako Diyos. Diba? Ito ay katwiran ng sanlibutan. Amen? Kaya ngayon pa lang, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Okay? If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us. Amen. 1 John 1:9. Okay, mahirap po ba itong gawin? Sa ngayon, madali na. Ang dali na po rito. Amen. Madali na po itong gagawin kasi nasa iyo ang Panginoon. Ligtas ka. I'm sorry kung hindi ka marunong magpatawad. I don't think ligtas ka.
Malamang sa hindi. Tingnan mo ang katabi mo, pinatawad mo na ba yan? Ako, pinatawad mo na ba ako? Di ba kayong kasalanan ko sa'yo? Okay. Subalit kung may utang naman kayo, huwag naman humingi ng tawad. Bayaran naman. Di ba? Okay, but iba naman po ang context noon. Okay. So, since life is short and uncertain, and it does not guarantee for tomorrow, what are we going to do? Since na ang buhay maiksi at hindi garantisado ang bukas, anong gagawin natin? That you need to do right today, because you don't know if you have the opportunity to do it right tomorrow. So ngayon nyo na po gagawin. Hindi po pa bukas-bukas. Parang yung inuutusan mo na maghuhugas ka na. Wait. Ang dami rito nare-relate dyan na. Anak, maghuhugas ka na. Wait na. Okay. Anak, maghugas ka na. Ano yan eh? Hindi po rising, falling intonation yun. Kung baga sa awit, ascending po yan ha. Anak, maghugas ka na. Wait lang, mami. Anak, maghugas ka na. Wait lang, mami. Anak, maghugas ka na. Katapos yung sagot niya, mataas din. Makikita mo pagdating ng alas 12, ang naghuhugas na sino? Si mami. Ang saya, di ba? Okay, sabi po ng Biblia, kung ano ang dapat mong gawin na tama, simple lang po naman yun Gawin na po natin ngayon. Okay? So, tayo namang mga nanay, huwag naman tayo sobrang maingay. Mama, ang ingay mo, mama. Kaya ayaw niya maghugas si mama, maingay. Okay? So, now is the right time. Ngayon is the right time to do good. Since life is too short. Ngayon, may sasabihin po ako sa inyo, bahala kayong sumagot, now na. Alam ng Diyos yun Number 1, asking forgiveness. Now na. Ay, si pastor lang. Asking forgiveness. Forgiving others. Helping others. Parang mahina Loving others. Live righteously before God. Sharing God's Word. Oh, wow, ang dami. Praying for others. Okay, we need to live right with our family, loved ones, and friends. Okay. Kahapon naririnig ko si Ate Eunice tungkol doon sa mga ka-classmate niya. Okay. Parang bully. Okay. Pero sabi niya, naalala ko nalakang sila. We need to be right before our friends. So, is accepting Jesus Christ our Lord and personal Savior. Aba, ay hindi pa pala tayo. Huling-huli Ay, di ba kayo tumatanggap? Bakit sumagot kayo? Ulitin ko. Accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Matagal na. Sino pa po dito ang hindi nakakatanggap sa Panginoon? Nakatanggap na po. Nung nagpatanggap ng in general, tumanggap na kayo sa Panginoon. Okay. So, tomorrow, lagi po nating ialalahanin ang bukas ay hindi natin sigurado. Ano pang dapat nating gagawin? We have to live calmly. Mabuhay po tayo na mapayapa sa kabila ng magulong mundong ito. Magulo po ang mundo, ang daming tukso.
Subalit, kapag nasa atin po ang Panginoon, we can live calmly, not worrying about tomorrow, acknowledging God in our plans. Panginoon, mag-aasawa na ba ako? Kailan nanliligaw sa akin ay hindi mananampalataya. Mag-aasawa na ba ako, Panginoon? Kaya lang wala pong hanap buhay. Kami pareho. Okay, huwag muna. Hindi po kalooban ng Diyos ito. Okay, mag-aasawa po ba ako, Panginoon? 16 years old pa lang po ako. Okay. Hindi po sagot dyan na una. Okay. We have to be patient in waiting. Nag-waiting po tayo hanggang ngayon. We are still waiting for God's moving, for God's provision. There is an art of waiting. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Yung naghihintay sa Diyos, lagi niyang binabago yung ating lakas. Memory verse ito ni Auntie Violi. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat maiksi lang ang buhay, but life is a gift. Life is to be enjoyed with you, Father. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na every opportunity ay magamit po namin para sa iyong kalooban. Lahat ng ipinapagawa mo sa amin, ito po'y kalooban mo. Hayaan mo, Panginoon, sa tulong at biyaya mo lamang, ito ay aming magagawa. Sa sarili naming lakas, wala kaming lakas, kundi sa biyaya mo lang, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong presensya sa umagang ito, maging siya nanood ng live, maging, Panginoon, sa manonood ng replay, pagpalain mo po sila, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos. We are still waiting. Lagi kaming naghihintay, Panginoon, sa kalooban mo, O Diyos, sa aming pinaplano na ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pangalan ni Jesus.